Hello po, good afternoon. So, ngayon po, titingnan natin kung ano ng kalagayan ng Super Typhoon Nando. So sabi po nila, this is the first ever typhoon this year na may pinakamalakas na bagyo. Sabi dito nag 270 pa nga ang pinaka-peak niya ditong part. So nung nandito po siya sa may Philippines, dito sa may Batanes siguro, nag 270 po siya. So let's go back. So ngayon po, super typhoon pa rin po siya. Ngayon pupuntahan, titingnan natin. So ito po, sabi po dito, this is a dangerous system. Possible risks include damaging winds, heavy rainfall, storm surge, rough seas, mudslides, and flash floods. Ngayon po, ang super typhoon or Nando or international name Ragasa, located po siya 487 kilometers east-southeast of Hong Kong. And na-track po west and tracking or and has tracked west-northwestward at 20 kilometers per hour. So mabagal-bagal po siya ng kaunti. Over the past 6 or so, this was last modified 3 a.m. ago. Wave height is too tall. It's 13.7 meters. Grabe po, malakas po talaga ang hangin na to. Kaya nga po nagkaroon ng signal number 5. Ingat-ingat lang po tayo kung napapanood nyo po to. So ito po yung isa pa pong bagyo na sabi nga pong tatamaan ng Bicol region. So anditong parte na po yung bagyo. Teka po, zoom lang natin. Ito po si Typhoon Ragasa. So ngayon po, ito na po siya. As of today, wala pa. Hindi nakikita yung mata niya, pero at the peak of super typhoon, so ayan nga po, kitang-kita ang mata. Anong bagyo, napakalaki po. So kahapon po yon by 8 o'clock. Ayan po. Lipat naman tayo dito sa ito po. Ito. So yung sabi po nilang bagyong tatama daw po dito sa may Bicol region, parting dyan. Ito na po siya ngayon. So ngayon po wala pa naman po siyang track ngayon, pero medyo malakas-lakas po ang kanyang hangin, 35 kilometers per hour na ngayon. Ngayon 8 a.m. po, di po kasi na-update ito by 2 a.m. Bukas siguro meron na po ulit siyang update. So high chance po in less than 24 hours. Sana nga po hindi naman ganun kalakas at sana po malusaw na agad ito. Pero sabi po dito, near Yak, Micronesia, high chance of developing into a tropical cyclone in the next 24 hours. So bakit nga ba invest at hindi low pressure ang teka lang para mabasa nyo.
tawag po dito low pressure area na. Sa ibang bansa nga lang po ang tawag dito ay invest. Invest is an area of disturbed weather that is under investigation for its potential develop into a tropical cyclone. So yun po ang sabi dito kung anong invest. In short, LPA or pwedeng cloud clusters. So sabi sa satellite imagery, napakita niya ang deep convection okay, so baka di natin alam. So ito po ang atmospheric convection. Atmospheric convection is the vertical transport of heat and moisture in the atmosphere. It occurs when warmer, less dense air rises while cooler or denser air sinks. Or parang kaano niya lang po yung LPA, parang ganun. So wala pa naman po siyang track kung saan yung tracking niya talaga, yung track. Pero sabi, high chance of developing into a tropical cyclone. Ngayon po, LPA na po siya sa ngayon siguro. Pero hindi pa naman po siya bumababa sa 900 ang HPA. So, ingat-ingat na lang po tayo. So, giving you the chance to read it, the information. So ngayon po lilipat muna tayo sa windy map. Ayan, windy.com I mean. So yung kanina po Zoom Earth, di po to promotion or kung ano man, di po ako nagsasponsor or kung ano man. Same goes as windy map. So, they are just the sources of information. So ayan. So makikita po natin dito yung Super Typhoon Ragasa. So nakikita niyo po itong parteng may puti. Sabi po dito sa ating legend, ayan po, kilotons po ata yan. So nag-yellow na po at nagpuputi-puti na po yung ibig sabihin ditong pati. Ibig sabihin po sobrang lakas ng hangin dyan. So today 2 PM sabi po dito, wait lang, play lang natin. So ayan po, may oras po dyan sa baba. By Wednesday, ayun po, nalulusaw na po siya paunti-unti at humihina na po siya bago po makapunta ng, tama ba ako, China. So nalusaw na po siya, naging remnant low na po siya hanggang sa tunaw na po siya. So may isa po tayong binabantay, yung kanina nga po, si Invest 96W. Am I right? So, yan. Ditong part yan. So ngayon po, ito po siya. If I am right, dito pang parte. So ayan. Ay, teka lang. So anditong parte, ayun, ito po si Invest 96W. Makikita natin medyo lumalaki or nagkakaroon dito ng
pressure ng hangin, yung gust. So, umusog, nag-iiba na po, medyo nag-i-intense na po. May nakikita na po tayong pula, which is pwedeng 30 to 40 kT. So, ayan, papalapit po siya dito sa may Pilipinas. Zoom lang natin. By Thursday, ganyan na po siya. Thursday ng gabi. Then, Friday. So, zoom lang natin ng kaunti. Ayan o. Dito po siya sa may Catanduanes. Ay, tama ba? Nakikita nyo ba? Ay, sorry. Wait. Ulitin natin. Yung dito sa may, ayan. So, ayan po. Yung may blue. So, dito sa may Vera Catanduanes. Then, andito po sa may Naga, Tinumbok ng Daet. Santa Elena. Ayan. Then, pataas po ito. Ito po. Then, parang nalulusaw na siya. Or meron pa rin siya. Kaso lang, natamaan na po siya nung, I think, the Sierra Madre. Then, okay, so, ibahin naman po. So, ganun po siya for a 4 days. Kita mag-satellite po tayo. Ayan, satellite for better optimization. So, 144 ngayon. Ito na po ang kalagayan niya. Dito po ayan. So talagang maulan at so ito po ang nakaka-apekto sa atin. Clouds lang naman po, wala naman pong susunod na kung ano yun. Pero the next 1 hour dito sa Bicol, may makikita natin gumagalaw. Ganun lang po. So they're shifting. May konting ulan lang. Ganun lang. Konti lang pong ulan. Hurricane tracker. Dito tayo sa Typhoon Ragasa. Super typhoon. Ayan. So today at 8 AM sabi dito 160 KT. This is the category 4. Category 5. Then may binabantay na randi po dito sa ditong parte po. Kung ito yung may circ. So marami pong nangyayari dito sa ating bansa dahil sa flood control. Then we go to Pag-asa's official website. Sige, tingnan natin yung si Pag-asa weather forecast. Dito lang po tayo sa official. So sabi po dito, nakaka-apekto lamang po sa Bicol region ay the rest of the country is the only southwest monsoon. Only partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ayan po yung si bagyong si super typhoon
Nando. Ito na nga. Dito po, tropical depression. Dito po yung sinabi ko kanina, yung kanina sa pinakita ko sa windy map and sa so tama nga po. Ayan po. Today to tomorrow, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, and Bataan, 100 to 200 millimeters. And Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, and Oriental Mindoro will have 50 to 100 millimeters of rain. Tomorrow to Thursday afternoon, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro will have 50 to 100 millimeters of rain. Heavy rainfall due to tropical cyclone. Today to tomorrow noon, wala po. Tomorrow noon to Thursday noon, wala rin po. Pero pagsapit po ng Thursday noon to Friday noon ng tanghali, kung tama po ako, Northern Samar and Eastern Samar will experience 100 to 200 millimeters of rain. Same goes with Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte will experience 50 to 100 millimeters of rain. Dito na po papasok or lalapit si Invest 96W that has a high chance of turning into a tropical cyclone. So yung information po kanina dun sa heavy rainfall advisory was 11 p.m. I think 11 a.m. It was issued 11 a.m. So ito po yung track ni Super Typhoon Nando. Palabas by ngayon lang po, ngayong 8 a.m. nakalabas na po siya sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy na tutumbukin ang patuloy na tutumbukin ang parting dito. China ba yan? Sa may Hong Kong. So by Wednesday, bukas ng 8 p.m. ng gabi, magiging typhoon category na lang po siya. Then on Thursday, September 25, 8 ng umaga, STS na lang po siya, or Severe Tropical Storm. Hanapin pa po natin yung isang bagyo.
12-hour forecast. PM on September 23 this day. Sige, wag na muna ito. So, ito pa pong isa. So, yung kaninang invest, 96W siguro yun. Ito. Sabi po dito, the tropical depression is forecast to move generally westward for the next 36 hours and will enter the Philippine Area of Responsibility of or PAR this afternoon or evening and will be given a local name Opong. Inside PAR, Opong is expected to move generally west-northwestward as it approaches eastern Visayas, southern Luzon area by Friday. Eastern Visayas to southern Luzon area by Friday, September 26 morning. It is expected to cross southern Luzon area or Bicol region to Calabarzon to Mimaropa between Friday and Saturday, September 27, and may exit PAR by Saturday evening. Note that there is still a high uncertainty in this scenario and the track may still change, but still within the area of probability. This weather disturbance will steadily intensify well over the Philippine Sea and may reach tropical storm category by tomorrow, September 24. Hoisting of wind signal number 2 over portions of southern Luzon and eastern Visayas is likely. However, further intensification may result in hoisting of wind signal number 3, the highest possible signal. So, buti na po lang signal number 5 dito. Hanggang 3 lang. Pero wag naman, sana wala na lang signal na ganyan. Tropical depression outside PAR is less likely to directly affect the weather and sea condition in the next 36 hours. Wind signal number 1 will be hoisted over eastern Visayas as early as tomorrow. Onset of heavy rains directly caused by this weather disturbance is possibly by Thursday, September 25. For more information, refer to the Weather Advisory number 16 issued at 11 a.m. today. So, yung kanina po, Weather Advisory number 16. So, this was 11 a.m. today. It was issued. Unless there is some intermediate issuance, the next tropical cyclone advisory will be issued at 11 p.m. 12 hours. So 2, hindi 12, hindi siya 12 hours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baka mga 5 hours, 9 hours, ganun. Wala yung 5 hours, 9 hours dapat. So, yun lang po. Keep safe.